Okay, so tayo po'y magpasalamat sa Panginoon na tayo makapagpatuloy na makapag-aral ng salita ng Diyos. At welcome po kayong lahat dito sa Daniel Prophecy Seminar. Sa ngayon po, ang paksa natin, ang pamagat po ay The Great Global Dream. Ito po ang ating pamagat ngayon, The Great Global Dream. At nais ko pong anyayahan ang lahat na tayo po muna ay umupo sa isang panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon, Panginoon, na muling makapag-aral ang inyong mga salita. Patawarin niyo po kami sa aming pagkasal at patnubayan kami na ito'y maunawaan namin sa tulong ng banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin at hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, ang ating paksa po ng ating pag-aaral ay The Great Global Dream. Ayan po. So, ito po ay pangalawa sa ating pag-aaral. Ito ay Daniel 2. At sa pag-aaral natin ngayon, natuklasan po natin na dito sa aklat ng Daniel 2, yung hari ay nagkaroon po ng panaginip. At sa kanyang panaginip, siya ay sinasabi sa verse 1 na bagabag at subalit kung siya'y nagising, nakalimutan niya ang kanyang napanaginipan. Kaya ang ginawa niya, ipinatawag niya ang mga matatalinong tao sa Babylonia. At upang ipaalam kung ano po ang kanyang napanaginipan at sabihin nila kung ano ang ibig sabihin. Ang mga matatalinong tao na ito ay sinabi po dito sa Daniel chapter 2 verse 2 na ang mga taong ito ay mga mahiko, mga inkantador, mga manghuhula at mga kaldeyo. Sila ay ipinatawag ng hari at sinabi ng hari, ako ay nagkaroon ng isang panaginip at sa aking panaginip ako ay nabagabag. Gusto kong malaman kung ano ang ibig sabihin ng aking napanaginipan. Ang sabi ng mga matatalino, mga kaibigan, mahal na hari, sabihin mo muna kung ano ang iyong napanaginipan at sasabihin namin sa iyo kung ano ang ibig sabihin. Pero nagalit ang hari kasi ang gusto ng hari, sila po na nagsasabi na kaya nilang magbigay ng tamang panaginip o tamang interpretation ng panaginip. Ang gusto ng hari, dapat alam din nila kung ano ang kanyang napanaginipan. Kung hindi, inisip ng hari na sila ay nagsisinungaling, hindi totoo ang kanilang mga interpretation. Kaya nagalit po ang hari. Yan po ang nangyari. So, nung nagalit ang hari, kasi po ay, ang sabi dito sa Daniel chapter 2 to 9, siya ay sa kanyang galit, ano po ang kanyang banta na ginawa. Ang sabi niya sa verse 5, Daniel chapter 2, verse 5, ang sabi, kung hindi ninyo maipapaliwanag sa akin kung ano ang ibig sabihin ng aking napanaginipan, ay kayo ay pagpuputol-putulin. Ibig sabihin, sila po ay ipapapatay. At kabilang po sa mga matatalino ay sila Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Subalit hindi lang sila napasama nung tinawagan ng hari ang mga matatalino para magbigay po ng interpretation. So, pangalawang tanong sa Daniel chapter 2, 10 to 11, ano ang pag-amin na nakakatakot na ginawa ng mga mahiko, ng mga matatalino tungkol sa hindi nila kayang ipaliwanag na bagay. Sa Daniel chapter 2 verse 10, ang sabi po ng mga magician, merong walang
walang tao sa lupa na makakapagsabi ng bagay ng hari. At sa verse 11 ang sabi, yung maliban lamang sa Diyos na siya ang makakagawa nito, na ang kanyang tahanan ay wala sa mga tao. So inamin nila na hindi kayang sabihin ng mga matatalino kung ano ang napanaginipan ng hari, sapagkat wala pa ring hari o sino mang tao na umusisa sa mga matatalino ng tungkol sa bagay na ito, na tungkol sa panaginip ay nakalimutan, ay inaalam niya sa mga pantas, wala pa. So dito sa question number 3 sa Daniel chapter 2 verse 12 saka 13, nagalit lalo si Nebuchadnezzar sa sagot nila. Ang matatalino ng mga Babylonia, yung mga magician, yung mga mahiko, mga inkantador, na binabanggit po dito sa Daniel chapter 2 verse 2, mga tinatawag na mahiko, mga inkantador, mga manghuhula at mga kaldeyo, ay nagsasabi sila o nag-aangkin, they claim to have supernatural insight, nag-aangkin sila na sila ay mayroong kapangyarihan na kaya nilang sabihin kung ano ang mangyari sa inaharap. Kasi yung mga uhula talagang ganun, humuhulas talaga, pero hindi nila malaman kung ano ang panaginip ng hari. Kaya isa lang po ang utos na binigay ng hari nung nagalit ang hari. Ano po ang utos ng hari sa kanila, mga kaibigan? Letter A, inutos ba ng hari na ipapatay ang lahat ng tao ng Babylonia? Siya ay nag-utos na implore special help from his god Marduk, humingi ng tulong sa Diyos niyang si Marduk, o nagbigay siya ng utos na papatay lahat ng mga adviser maliban kay Daniel? Ang sabi po diyan sa Daniel chapter 2 verse 12-13, ang hari po ay nag-utos na ipapatay ang lahat ng mga pantas. Ayan, kung hindi nyo maipaliwanag ang aking panaginip, isa lang ang utos ang dapat sa inyo, ang dapat sa lahat ng mga pantas ay ipapapatay. Subalit, kasama po sa mga pantas o mga wise men o matatalino, sila Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Daniel chapter 2, 13-16, nung malaman po ni Daniel na nanganganib ang kanyang buhay at ang buhay ng lahat ng mga matatalino sa kaharian, ay ano po ang kanyang ginawa? Pumunta siya doon sa hari at siya ay humiling. At ano naman po ang kanyang kahilingan? Ang sabi dito sa Daniel 2:16, si Daniel ay humingi ng panahon para mabigyan siya ng sapat na panahon para mabigay niya ang interpretation na hinihingi ng hari at saka kung ano yung napanaginipan. Ayan. Daniel chapter 2, 17-18, pagbalik sa bahay, pagkatapos na siya ay makaharap sa hari, ano ang ginawa ni Daniel para maiwasan ang pagpatay sa kanila, ang execution? Daniel chapter 2, 17-18. Meron pong pagpilian dito. Letter A to B. Letter A, inisip niya at siya po ay sumubok na mag-isip ng plano kung paano makatakas sa syudad. Letter B, sinisi niya ang Diyos sa mga kahirapan na kanyang naranasan kasama ang kanyang mga kaibigan. Letter C, ay nagkaroon siya ng nervous breakdown. Letter D, nag-organize siya ng prayer grupo ng panalangin para humingi ng tulong sa Diyos. Ang tamang sagot po ay si Daniel kasama ang kanyang mga kaibigan, sila ay nanalangin, nagkaroon sila ng prayer group at sila ay lumapit sa Panginoon. Idanalangin nila na sila ay tulungan ng Panginoon sa kanilang problema na sila ay nasa bingit ng kamatayan. Ito ang napakagandang aral na dapat nating matutunan, mga kapatid, mga kaibigan,
na kung tayo po ay humarap sa mga pagsubok, magkaroon tayo ng mga trouble sa ating buhay, ano ang dapat nating gawin? Si Daniel, alam niya ang kanyang dapat gawin. Siya ay nagbuo ng prayer group kasama ang kanyang mga kaibigan at sila ay nanalangin sa Diyos. Tayo din po ay katulad ni Daniel. May mga panahon na dumadanas tayo mga kapatid, mga kaibigan ng mga pagsubok, mga kahirapan at hindi po kinakailangang pumunta tayo sa mga eksperto, sa mga tao na hindi nakakaalam o hindi makakatulong sa atin, kundi tayo dapat ay pumunta sa Panginoon. Katulad ngayon, tayo po ay humaharap sa malaking problema sa buong sanlibutan ng COVID-19. Ang kailangan natin ay lumapit sa Diyos at katulad ni Daniel, tinugon ng Panginoon ang kanilang kahilingan at ano po ang naging resulta dahil sila ay lumapit sa Panginoon. Ano po ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan? Sa Daniel chapter 2 verse 19, ipinahayag ng Panginoon kay Daniel ang sa pamagitan ng vision or pangitain sa gabi. Nung siya'y nanalangin, pagkagabi natulog siya, sinagot ng Panginoon ang kanyang panalangin kung ano po ang napanaginipan ng hari. Totoo po niyan, mga kapatid, mga kaibigan, dahil galing sa Panginoon ang panaginip, ay sinadya ng Panginoon na makalimutan po ng hari para hindi po mabigyan ng maling paliwanag ng mga antas ng Babylonia, kundi ang Diyos mismo ang magbibigay ng paliwanag sa pamagitan ng kanyang tapat na alipin na walang iba kundi si Daniel. So Daniel chapter 2 verse 24-31, ano po yung napanaginipan ng hari? So nung nalaman na ni Daniel ang sekreto kung anong napanaginipan ng hari, na ang Diyos pala ang nagbigay ng panaginip noon at sinadya pala ng Panginoon yun na makalimutan para hindi po mabigyan ng maling interpretation, ay pumunta ngayon si Daniel doon sa hari at siya po ay dinala doon at kanyang sinabi kung ano po ang napanaginipan ng hari at saka kung ano ang layunin, bakit nagkaroon siya ng ganong panaginip. Sa Daniel chapter 2:28 ang sabi diyan, mahal na hari, hindi po dahil sa ako ay matalino kaysa ibang mga tao, kundi merong Diyos sa langit, ang sabi ni Daniel, na nakakapagpahayag ng mga lihim na bagay at pinaalam sa hari kung ano ang mangyari sa huling panahon. Kaya pala na naginip po ang hari kasi nag-iisip ang hari, ano kaya ang mangyari sa huling panahon? Pagkatapos na sinakop niya ang buong mundo, sinakop niya ang bayan ng Diyos Israel, sila Daniel ay binihag, sinakop niya ang Egypt, sinakop niya ang Assyria, ang iba't ibang mga bansa sa kanilang panahon, at inisip niya kung meron pa bang mga ibang kaharian na maghahari maliban sa kanila o sila na ang maghahari hanggang sa wakas. At yan din ang gusto ng hari. So dahil nag-iisip po ang haring Nabucodonosor kung ano mangyari sa huling panahon, binigyan po siya ng panaginip ng Panginoon at ang Panginoon po ay nakakaalam sa lahat sa mga bagay na darating o mga lihim na bagay. So ano po ang nakita ng hari? Ito pala ang nakita ng hari sa kanyang panaginip, mga kapatid. Sa Daniel chapter 2, 31-35, ay ano po ang nakasulat? Na nakasulat doon na ang hari ay nagkaroon ng panaginip. Ayan, nakakita siya ng larawan. Na ang larawan na ito, ang ulo ay ginto. Ang kanyang kamay, ang dibdib at ang kanyang braso ay pilak at ang kanyang tiyan at ang kanyang pigi ay tanso at ang kanyang paa ay bakal at ang
ang binti ay bakal at ang paa ay pinaghalong putik at bakal. Yan po ang napanaginipan. So sinabi ni Daniel, mahal na hari, habang ikay nanaginip, nakakita ka ng malaking larawan. At habang sinasabi ni Daniel, ang ulo ay ginto, bisig, ang dibdib at bisig ay pilak. Ang sabi ng hari, yan, tama. Yan nga ang napanaginipan ko, naalala ko na ang aking napanaginipan. So, unang-una, dahil nasabi ni Daniel sa pamagitan ng Diyos, dahil ang Diyos ang nagbigay at pinaalam na ang Diyos nakalam ng lahat ng bagay, natuwa ang hari at ang hari ay nagkaroon ng tiwala na yung interpretation, yung kahulugan ay totoo. Kasi nasabi yung panaginip na nakalimutan niya. So, ano naman po ang ibig sabihin? Sa Daniel chapter 2, 36-37, ang sabi diyan, mahal na hari, sa verse 37, ang ulo ay kumakatawan po sa inyong kaharian. Ang ulo na ginto ay walang iba kundi ang kaharian ni Nebuchadnezzar. Kayo po yun, mahal na hari, ang sabi niya. At over which empire was he ruler? Ang si Nebuchadnezzar, siya yung ulo ng ginto, siya ay namuno sa kaharian ng Babylonia. Ayan po. The head was as is gold. Yan po. At ang hari ng Babylonia, si Nebuchadnezzar, ang Babylonia po ay naghari sa buong mundo 605 to 538 BC. Ayan. Number 10. Now, tingnan po natin ang ibang mga bahagi kung anong ibig sabihin. Kung yung ulo ay ginto at ang ibig sabihin nun ay kaharian ng Babylonia, kaharian ni Nebuchadnezzar, ano naman po ang ibig sabihin ng dibdib at saka bisig? Ayan, mga kapatid. So, ano ang ibig sabihin ng dibdib at bisig? Ayan, sa panahon ni Daniel, ito ay ibig sabihin tatlong mga kaharian na susunod pagkatapos ni Daniel. At tingnan natin, sabi sa Daniel 2:39, 40 ay magkakaroon pa ng tatlong kaharian. At ano naman po ang tatlong kaharian na ito? Ayan, yung pilak na bisig, na ibig sabihin, kumakatawan po sa Medo-Persia, kaya dalawang kamay. Ibig sabihin yung Media at saka Persia. Yung Media, nawala na po yan. Yan po ay kaharian na kung saan dyan po Midianites, dyan po nanggaling ang naging asawa ni Moses. Pero yung Persia, nandyan pa rin po ngayon sa panahon natin. Yan po yung, sa panahon natin ngayon, yung Persia, yan po yung bansa ng Iran, yung unang panahon. At noong 538 BC ay sinakop po ng Medo-Persia ang kaharian ng Babylonia. Ayan, pagkatapos po ng Persia, yung bronze naman, yung tanso, kumakatawan to sa ikatlong kaharian. Ang ikatlong kaharian ng Grisya ay kanya pong sinakop o tinalo ang Medo-Persia noong 331 BC at ito'y sa panahon ang hari ay si Nebuchadnezzar, si Alexander the Great. Yung Medo-Persia, yan po ay si Cyrus, si Darius at si Cyrus. Ito naman Grisya, Alexander the Great. At ayon po sa kasaysayan, at pagkatapos si Alexander the Great, tinalo po sila ng Roma noong 168 BC. At ang Roma ay kinakatawan po ng binti, ng bakal. Ayan. So yung ginto, Babylonia, yung silver, kaharian ng Medo-Persia, ang bronze, kaharian ng Grisya, at ang bakal, kumakatawan po sa kaharian ng Roma. At kung titinan natin, mga kaibigan, ang hula na ito ng banal na kasulatan ng Daniel 2 ay natupad sa kasaysayan, sa history. Kaya ang prophecy ay tinatawag na history in advance. At ang history ay fulfillment of the Bible prophecy.
sa banal na kasulatan. Diyan po natin malalaman na totoo talaga ang Biblia, tunay talaga na may Diyos sapagkat sinabi po ng Diyos ang mangyari sa huling panahon, hindi pa nangyari, ito ay sinabi na niya. At nung naganap, dito natin mapatunayan na totoo ang Biblia at totoo talaga na merong Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. So, sa Daniel 2:33 to 41, ano naman ang ibig sabihin ng paa? Na kung saan yung mga paa na ito ay sinasabi sa atin, pinaghalong putik at pinaghalong bakal. Ang ibig sabihin sa verse 33, yung bahagi na bakal at saka yung bahagi na putik, nangahulugan po ito ay sa verse 41, hindi magkakaisa. Ang kaharian ay divided. Ibig sabihin, pagkatapos ng Roma, ang susunod ay 10 kaharian na manggagaling sa Roma na hindi na po magkakaisa. At ito ay natupad po sa panahon ng tinatawag na Europa, yung 10 kaharian na ito. At isa pong manunulat, historian, sa kanyang nakilalang kilala ng kanyang pangalan ay si Gibbon, ay kanyang isinulat sa kanyang aklat na Decline and Fall of the Roman Empire. Ang pagkakahati ng 10 imperyo ng Roma ay binanggit niya dito kung ano po ang mga kaharian. Ang mga kaharian ito ay Visigoths, Burgundians, Suebe, Vandals, Ostrogoths, Horilei, Franks, Saxon, Lombards, at Alemanni. At ang 7 dito ay nanatili na kaharian ng Europa. Yung 3 naman ay inalis, yung Horilei, Vandals, at saka Ostrogoths. Ito po ay ang lahi nito ay nilipol ng kapangyarihan po ng tinatawag na ng Roma, ng Papal Rome. At ito pong Horilei, yung Franks, yan po ay Pransya ngayon, yung Saxon, yan na po yung Angleland or yung England, Anglo-Saxon, Lombards. Tapos sa Alemanni, ito po ang tinatawag na yung Lombards, yan po ang mga Spain. At ang Alemanni, ito po yung German. At yung Suebe, yan po yung tinatawag na Portugal. So, hinula ng banal na kasulatan na pagkatapos ng 4 na kaharian ng Roma, ika-4 na kaharian na siya ay bakal, hindi na po magkakaroon ng kahariang sasakop sa buong mundo. Ito ay magkawatak-watak na. Ito yung 10 kaharian ng Roma. Pero yan po ang sabi, ang Roma ay naghari noong 476 hanggang sa panahon po natin. Sa Daniel chapter 2 verse 12, what did Daniel predict about the future attempts to unite these divided nations? Ano ang hinula ni Daniel tungkol sa mga pagsisikap na ang mga kaharian ito ay pag-isahin, yung kaharian ng Roma. Hinula po ni Daniel, mga kaibigan, na sa verse 43, Daniel 2:43, hindi na magkakaisa. Kung paano na ang bakal at saka putik ay hindi po magkakalakip, hindi na magkakaisa. Ibig sabihin, hindi na po magkakaroon ng isang kaharian na sasakop sa buong mundo na katulad ng Babylonia, Medo-Persia, Grecia at saka Roma. Wala na pong kahariang magsasakop sa buong mundo. At yan ay sinabi ni Daniel. Hindi pa sinikap nila na pag-isahin ang Roma, ang Europa. Ngayon, hindi naman naniniwala kay Daniel ang mga hari ng Europa, ng mga 10 kaharian ng Europa. Kaya sinikap nila na magkaroon ng isang Europe, isang buong mundo noon sa Old World. Ang mga tao, yung mga hari na nagsikap na pag-isahin ang Europa ay si Carlo Magno, Charles V, Louis IV, Napoleon Bonaparte. Si Napoleon Bonaparte ay kilalang-kilala na
na hari po ng Pransya sapagkat siya po ang nagpahuli ng Papa at ang Papa noon ay dinala sa France at doon po ay namatay sa kulungan. Nawala ang kapangyarihan ng Papa si Kaiser Wilhelm ng Germany at si Hitler. Ang kilalang kilala sa bandang huli ay si Hitler na kung saan ay sinasakop niya ang mundo pero nung binombahanan niya ang England, ang London, ang bridge at nagpadala po siya ng airplane na nagbomba doon, nagpadala din siya ng submarine, nagkaroon ng bagyo at hindi nakarating po ang submarine doon sapagkat tinula na po sa Daniel 2:43 na hindi na po magkakaroon ng isang kaharian na sasakop sa buong mundo. Dito natin nakita mga kaibigan, mga kapatid, na totoo ang sinabi ng Biblia, totoo na mayroong Diyos, totoo ang sabi ng propesiya sapagkat natupad na hindi na po magkaroon ng kaharian na sasakop sa buong mundo. Kung tayo po ay hindi naniniwala, ang gawin natin mga kapatid, mga kaibigan, sakupin natin ang buong mundo at pag nasakop natin yan, sasabihin natin itong Daniel 2:43, hindi totoo at hindi totoong may Diyos. Pero wala pong nakagawa niyan mga kapatid sapagkat hinula na ng banal na kasulatan. Maging sa Kuwait, si Saddam ay sinikap niya rin na sakupin ang Europa sa kanyang panahon, ang mga mundo sa ang mga bansa sa kanyang palibot pero wala po siyang magawa mga kapatid sapagkat hinula na yan ng Biblia, Daniel 2:43 na hindi na po magkakaroon ng kaharian na sasakop sa buong mundo. So yan po yung mga hari. Sinabi dyan, sinikap nila pero dahil hinula ng banal na kasulatan hanggang ngayon, wala pa pong makakasakop sa buong mundo at wala pong kaharian. Hindi po, wala pong bansa. Yung Amerika, Russia, France o sa panahon natin ngayon, yung China, hindi nila kayang sakupin ang buong mundo ngayon sapagkat hinula na ng banal na kasulatan na wala na pong kaharian na sasakop sa buong mundo. So ano po ang mangyari sa bandang huli sa panaginip ni Daniel? Daniel chapter 2:45. Ano nangyari doon sa larawan na kanyang napanaginipan? Sa Daniel 2:45 ang sabi diyan, sapagkat nakita mo ang isang bato na putol sa bundok at ito ay dumating na walang kamay at ang sabi diyan ay puputol-putulin ng bato, no? Merong bato yung larawan ngayon, merong bato na bumagsak doon sa larawan at nadurog yung larawan. Ibig sabihin lahat ng mga kaharian, yung ginto, silver, gold, lahat yan ay dudurog-durugin at yan, ibig sabihin, ang Diyos sa langit ay naghanda ng isang kaharian at ang kanyang kaharian ay walang hanggan. So, ibig sabihin mga kaibigan, pagkatapos na bigyan ng Panginoon ng pagkakataon na ang tao ay maghari, Babylonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, ay ang Diyos naman ay naghanda ng isang kaharian, siya naman ay naghanda ng kaharian, ang kanyang kaharian ay hindi mawawala. Hindi katulad ng Babylonia, lumitaw na wala, Medo-Persia lumitaw na wala, Grecia lumitaw na wala, Roma lumitaw na wala. Pero ang kaharian ng Diyos, lilitaw, mga kapatid, mga kaibigan, subalit hindi mawawala. Aalisin ang lahat ng mga pamumuno sa buong sanlibutan ito at ang maghahari, magkakaroon ng global dream, the great global dream, one world government ay walang iba kundi ang Diyos. Although ang kaaway ay gumagawa ng paraan sa panahon natin ngayon, nagsisikap na ang kaaway na sakupin ang buong mundo at magkaroon ng isang one world government, hindi po yan mangyari sa pamagitan ng pagsisikap ng tao sapagkat hinula na po yan ang banal na kasulatan, mga kapatid. Yung bato na yon na dumating galing sa taas sa bundok at winasak po ang larawan na napanaginipan, yun po ay walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. The falling of the stone and the destruction of the image point to the end of the human struggle to control the world. The new world is
is to rise from chaos. Isang sanlibutan, isang kaharian ay darating at ito ay walang iba kundi ang kaharian ng Panginoon. The great physicist, ang sabi ng isang kilala na physicist na si Albert Einstein, one world or none, isang buong sanlibutan o wala. New World Order is precisely a message of Daniel. Sa mensahe ni Daniel, magkakaroon talaga ng bagong order, New World Order. Pero sino po ang tutupad nito sa hula? Ang sabi diyan, wala na pong kaharian, no? Daniel 2:42, who will set up a new world order o new kingdom na hindi mawawala, na katulad ng Babylonia na wala, Medo-Persia na wala, Grecia, Roma na wala. Ang kahariang itatayo ay hindi mawawala. Sa verse Daniel 2:42, ang sabi diyan, ang Diyos sa langit ay nagtayo ng isang kaharian. Ang kanyang kaharian ay hindi mawala. Ang kaharian niya ay pang walang hanggan. Yan po ang sabi sa atin, mga kaibigan. So, nais ba natin na tayo po ay makasama sa kanyang kaharian? Ang sabi sa atin sa Daniel 7:25, ang kanyang kaharian ay mabibigay 7:27, at ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kalakilaan ng kaharian sa silong ng buong langit, mabibigay sa bayan ng kataas-taasan, at kanyang kaharian ay walang kahanggang, mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian, at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa kanya. So ang kaharian ay ibibigay sa banal. At ang banal po ay yung mga may pananampalataya kay Jesus sa Apocalypse 14:12. Tumutupad ng utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Yan po ang sabi sa atin sa panaginip ni Daniel. Ang ginto, Babylonia, ang pilak, Medo-Persia, ang tanso ay Grecia, ang Roma ay ang bakal ay ang Roma, yung binti at ang paa na pinaghalong putik at saka bakal, ito po yung 10 kaharian ng Babylonia o ng yung Europa, at ito ang kaharian ng Europa noon at Europa ngayon na hindi na magkakaisa, pero sa bandang huli, sapagkat itong lahat ng kaharian ay dudurugin ng Panginoon, tatayo siya ng isang kaharian, ito'y kinakatawan ng bato. At ang batong ito ay walang iba kundi kinakatawanan sa ating Panginoong Hesus. Kung nais po natin na tayo ay makabilang sa kaharian ng Diyos, tayo ay manampalataya, tanggapin natin ang Panginoong Hesus, mga kapatid, mga kaibigan, at ang Panginoon po ay naglaan ng kaharian na walang hanggan, at nais ng Panginoon na tayo po ay makabilang sa kanyang kaharian. Ang requirements lang para mapabilang sa kanyang kaharian, manampalataya tayo sa Diyos, iwanan ng kasalanan, at kanyang kaharian ay ibibigay sa mga tao na bagaman nagkasala, pero dumating ang magandang balita, tinanggap ang Panginoon, nagsisi, nanampalataya at sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung nais po ba natin, mga kaibigan, na makasama sa kaharian ng Diyos, nang siya ay dumating, nang siya po ay darating na kumakatawan po sa second coming, sa ikalawang pagdating ng Panginoon, kung nais po natin, maaari po bang itaas ang inyong kamay at tayo po ay yumuko sa isang panalangin. Dakilang Diyos, salamat po na kayo ay makapangyarihan sa lahat, bagaman naghari ang mga kaharian sa sanlibutan, ang Babylonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, pinigyan ninyo ng pagkakataon, subalit sila ay dumating at sila ay nawala. At kami ay nagpapasalamat, Panginoon, na kayo po ay nagtayo ng isang kaharian na hindi mawawasak, hindi mawawala. Ang inyong kaharian ay walang hanggan. At ang inyong kaharian ay tatayo ng aming Panginoong Hesus. Kami po, Panginoon, na nagkasala, ay nagpapasalamat na iniligtas ninyo kami at nais nyo kami na makabilang sa inyong kaharian. At tawarin kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, at kami po ay nananampalataya sa Panginoong Hesus. At nais namin, Panginoon, na kami ay makabilang sa inyong kaharian.
Salamat sa pagdinig sa aming mga dalangin. Ito po ang aming inihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So maraming salamat mga kaibigan. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan, inyo lamang pong ilagay dito po sa ating kung sa comment section. At kayo po ay aking inaanyahan na patuloy na sumabaybay dito sa ating pag-aaral ng Banal na Kasulatan, lalo po ang Daniel Prophecy Seminar, at pagpalain po tayo ng Panginoon.